ay kurot sa puso sa tuwing nakakakita tayo ng imahe ng matatanda o ng mga may kapansanan na nahihirapan. Pero nakakakulo naman ang dugo kung masaksihan na sila'y inaabuso at minamaltrato. Paano na sila hihingi ng tulong? Saan sila tatakbo? Sino ang tutugon sa mga hiling nila sa buhay? Mayang? Mayang! Mayang! Anong nangyari sa'yo? Sino gumawa nito, Mayang? Anong nangyari, Mayang? Kapitan, magrereklamo po sana kami tungkol kay Lindo. Kinahasa po niya kasi si Mayang kagabi. Sigurado ka pa sa sinasabi mo, Tere. Alam ko naman na may reputasyong adik-adik yan si Lindo. Kaya mabigat yung paratang na rape. Kapitan, si Mayang na nga po ang nagsabi. Siya po yung tinuturo niya. Handa ka ba, Tere? Na ikaw ang tatayo na magre-reklamo. Kasi kung si Mayang ang ilalagay natin dito, alam mo naman. Opo, alam ko naman po yung kapitan na hindi po pwede si Mayang. Dahil nga po meron siyang kalagayan sa pag-iisip. Pero mula nga po nang inampot siya ni Lola, parang kamag-anak ko na rin siya eh. Kapitan, natatandaan ko po noon, kinausap ni tatay si Lola na dalhin na lang sa ampunan si Mayang. Kasi nga po, medyo parang nagiging pabigat na siya sa amin. Dahil din, habang lumalaki po si Mayang meron po siyang kalagayan nga sa pag-iisip. Pero ito naman po si Lola, ayaw niya dahil nga napapahal na si Mayang sa kanya. Ayaw po ni Lola na mapabayaan at lumaki na lang siya sa ampunan. Alam naman sa buong barangay kung gaano kamahal ng lola nito mo si Mayang, Tere. Pero, kailangan ko pa rin itanong to. May ganito bang nangyari kay Mayang noon? Ay, meron po. Meron, Kapitan. Naalala ko po, kinuwento ni Lola to nangyari po last year. Yun po yung kauna-unahang pagkakataon. Mayang, di ba natatandaan mo? Yung kinausap ka ni Lindo, tapos meron siyang binibigay sa'yo. Yung binibigyan ka niya ng candy. Ikwento mo nga, Mayang. Ikwento mo. Sige na, Mayang. Ikwento mo lang. Ikwento mo sa amin. Andito naman ako eh. Mayang? Mayang! Ano yan? Anong ginagawa mo sa apo ko, ha? Wala akong ginagawa sa apo niyo. Anong wala kang ginagawa? Huwag kang kukuha ng candy kahit kanino, ha? Huwag, ha? Ano nangyari? May ginagawa sa apo ko, eh. Hoy, tanda, mag-iingat kasi na sabi mo, ha? May nakita ka bang ginagawa ko sa apo mo? Papala ako sa apo niyo. Hindi pa nga nililigo apo niyo, eh. Ikaw ang hindi naliligo. Iingat-ingat kasi sinasabi mo. Ikaw ang mag-iingat. Bastos! Mayang? Lola? May ginawa ba siya sa'yo? Ha? May ginawa sa'yo? Kuha ng candy kahit kanino, ha? Oo, bawal. Masama, ha? Huwag, ha? Tapos ho, umuwi na ho kami ni Lola. Nanilisya ka ni Lindo? Bakit hindi sinabi kagad sa akin ni Lola Mirna?
Sana nagawa ko ng aksyon. Kapitan, may naikwento nga po si Lola sa akin noon na ikinasama nga daw po ng loob niya dahil para bang walang naniniwala sa kanila ni Mayang. Kaya hindi na mo siya lumapit sa inyo. O, kayo, puntahan niyo si Lindo at sabihin niyo na iniimbita ako siya dito. Ngayon din. Gusto niyo? Kaya Kapitan. Mayang, huwag ka matakot. Akong bahala sa kanya. Mayang! Mayang. Nandito ako. Hindi kita iiwanan, Mayang. Mayang, huwag kang manatakot. Mayang! Mayang, hindi ka na magagawa. Nandito ako. Nandito ka na. Bahala sa kanya. La, handa ko na hapunan. Oo. Kakain na tayo. Te, Ay, ako po, Lala. Sa bahay na lang po ako kakain. Magparamdam yan. te, Dito ka kumain. Kahit konti. O, sige po. Te. Sige po. Hindi ka na, Lola. te. Te. Dinamdam ng husto ni Lola Mirna ang nangyaring pagmumolestya kay Mayang at kinainis pa niya lalo na walang naniniwala sa kanila. Nagdulot ito para siya'y atakihin sa puso. Ay, Lola! Lola! Ay, Lola! Lola! Mayang! Diyos ko, Mayang! Saklolo! Diyos ko! Mayang! Mayang, dito ka muna. Tatawag ako ng tulong, ha, Mayang? Wala. Ika-21 ng Hunyo noong 2011, nang huling masilayan ng kanyang pamilya, ang 49 na taong gulang na si Danilo Lazatin. Meron siyang mga tattoo sa magkabilang braso at balikat. Ang sinumang may impormasyon tungkol kay Danilo ay maaari pong makipag-ugnayan kay Dailylin Lazatin. May espesyal na kondisyon at hindi raw nakakapagsalita si Cedric Laksamana. Ayon sa mga huling nakakita, February 14 nang pumunta si Cedric sa Baclaran at sumakay ng jeep patungong Bacoor, Cavite. Maari pong tawagan si Barangay Captain Dudoy Miguel kung sakaling makita ang bata. Wish ko lang. Alam na ba naman yung nangyari ka na? Oo, Egay. Naipaliwanag ko na sa kanya na hindi na babalik sa Lola, na hindi na siya magigising. Naawa nga ako sa kanya dahil nag-iiyak. Ako kung gusto rin namin na ako ko si Mayang, pero hindi ko na kaya magpakain ko ng isa. Pwede naman siya tumira sa bahay ni Lola eh. Ang gagawin ko na lang, pahatira ko siya ng pagkain, dadalaw-dalawin. Tsaka, kumukita pa naman siya ng kaunti dun sa lamahin niya, di ba? Isang napakalaking trahedya sa buhay ni Mayang ang pagkamatay ni Lola Mirna na itinuring niyang ina. At ngayong nag-iisa na, ano na ang kahinatnan ng kanyang kinabukasan. Huwag mo kinakandad yung pintuan mo. Baka mamaya pasukan ng bahay mo. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay! Huwag kang sisigaw! Huwag kang maingay! Masasaktan ka lang!
Huwag ka! Papatayin kita! Papatayin kita! Huwag ka mali! Huwag ka mali! Huwag kang... Papatayin kita! Huwag kang magulo! Mayang? Diyos ko. Mayang! Mayang, anong nangyari sa'yo? Mayang, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka, Mayang. Anong nangyari sa'yo? Bakit tayo mo sabihin sa akin? Diyos ko, Mayang. Sino gumawa nito, Mayang? Wala naman naniniwala sa amin ni Lola eh. Diyos ko. Ibig niyo sabihin, pangalawang beses na nangyari ito? Bakit hindi niyo kagad dinireport? Kapitan, di ba nga po, ayaw nga magsalita ni Mayang dati. Una, pinagbantaan siya ni Lindo na papatayin siya kapag nagsalita. Pangalawa, di ba po baka walang maniwala sa kanila? Naalala niyo, pinagtawanan nga sila nung unang mamuleso si Mayang. Naniniwala ako, Tere. Pero paano kayo patutupad ang batas kung walang magre-reklamo? Tsaka paano ko uhulihin na may kasalanan kung walang maglalakas loob na magsalita? Anong drama to? May reklamo laban sa'yo. Diyan, naniniwala kayo sa abli na yan? Mayang, kailangan ko malaman kung ano nangyari. Kailangan mo rin kwento sa akin para matulungan kita. Kap, paniniwalaan niyo ba yung sinto-sinto kayo sa akin? Walang yaka? May gana ka ba magsabi ng ganyan? Tingnan mo nga takot na takot sa'yo. Kung wala kang ginawa, hindi magkakaganito to. Abang malay ko, hindi ko nga alam kung bakit niyo ako pinag-iinitan eh. Manahimik ka na, baka ikulong kita. Eh bakit niyo ba ako pinag-iinitan? Nakiinitan. Ano yan to? Mayang, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan na mas may manakit sa'yo. Nandito ako, Mayang. Nag-promise ako kay nanay. Kay Lola, na hindi kita pababayaan. Huwag kang matatakot. Mayang? Mayang! Papasukin mo ako! Mayang! May candy ako dito! Papasukin mo ako! Mayang! Mayang, buksan mo to! Mayang! Mayang! Mayang, buksan mo to! Mayang! Mayang, buksan mo to! Mayang! Mayang!
Nakasilayan ang 71 taong gulang na si Vicente Muning Jr. sa Niyog, Bacoor, Cavite. Ulyanin na di umano si Mang Vicente at mula pa noong October 9, 2015 siya hinahanap ng kanyang pamilya. Maari po lamang ipagbigay alam kay Christy Muning ang anumang impormasyon kaugnay kay Mang Vicente. October 24 ng nakaraang taon, bandang alas 10:30 ng gabi, nang huling makita ang cadet engineer na si John Kevin Tarusan Dinyo. Kung sino man ang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan, maari pong tumawag sa mga numerong 211-9802 at 0917-679-5616. Wish ko lang. Mayang! Mayang, halika dito! Mayang! 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 Huwag ka magulo! Ate. Lola. Lola. Wala kayong kaso, wala kayong witness. Meron lang kayo kwento na sinto-sinto. Totoo po yung sinabi ni Mayang. Nandun po ako nung nangyari yon. Nakita ko po lahat. Handa po akong tumistigo. Natakot lang po kasi ako kagabi na tulungan si Mayang eh. Hindi niyo ako pwedeng kasuhan. May complainant ako, may eyewitness ako, kaya may kaso ako. Kaya dalhin niyo na sa presinto sa may kabayanan. Hindi! Hindi! Sandali! Sandali! Ha? Para kay Mayang yan! Ano pa? Para kay Lola Mirna yan! Sige, dalhin niyo na yan! Tara! Mayang ka! Halos 3 taon na ang nakalipas mula nang namaalam si Lola Mirna, ang kinikilalang ina ni Mayang. Hirap man walang kasama ako. Ako lang sa bahay. Kasi Malungkot ako. malungkot ka. Pa. Namimiss mo si nanay. Ah, Bakit mo namimiss si nanay? di nga pong ako lang sa bahay. Gusto kong pupunta lang sa pansyo. Pero ang mga anak ng pumanaw na matanda, sila na ang umako sa pagbabantay at pag-aalaga kay Mayang. Aalaga na lang po namin siya. Hanggat meron po kami magagawang tulong para sa kanya, ganun na lang po gagawin namin. Kasi nakakaawa naman po kahit hindi naman namin tunay na kapatid. Inarin na po namin siyang ganun. Hindi man daw niya maunawaan ang maraming bagay sa kanyang paligid, nagsusumika pa rin daw si Mayang para may pakinabang siya sa kanilang lugar. Naghahanap siya ng paraan para may pagkakitaan. Ang konting naipon ni Mayang sa isang araw, sapat na raw para makabili siya ng merienda. Ngunit kahit hanggang ngayon, hinahanap-hanap pa rin ni Mayang ang kalinga ng kanyang Lola Mirna. Nagkakasama kami dalawa ng nanay ko sa bayan lang. Pausap lang. Tapos dito sa bahay, ano yung madalas ninyo ginagawa ni nanay? Ngayon, mamalengke, bili ng ulam lang.
Sa ngayon, kahit madilim ang sinapit ni Mayang, tanging ang kanyang inosenteng ngiti ang nagpapaalala na may magandang bukas pa rin ang naghihintay para sa kanya. Sobrang miss na raw ni Mayang ang kanyang lola Mirna, kaya nagpasama siya sa amin na bisitahin ang puntod ng kinikilalang magulang. Nay, nandito po kami. Nadalaw po kami sa inyo. Sinay niya nabantay mo ako dito. Na-miss kita. Masaya na po ako kasi na-miss ko na po si nanay. Sa aming pagbabalik, kamusta? Mayang ang itatawag ko sa'yo. Yan ang name mo. Ha? Mayang. Ako si Vicky. At ikaw ay nasa wish ko lang. Ha? Oo. Kamusta? Ito po. Bakit? Bakit ka naluluha? Bakit? Sige nga, sabihan mo. Sabihan mo sa akin, bakit ka naiyak? Noong nakaraang Sabado, ipinakita po namin sa aming programa ang larawan ni Ronavel Falalimpa na 5 buwan ang nawawala. Buti na lang na isang social worker ang nakakita at kumupkup sa bata. Ngayon, muli nang nakapiling ni Ronavel ang kanyang mga mahal sa buhay. Nais ko po sanang pasalamatan lahat ng tumulong sa kapatid ko. Isa na doon yung wish ko lang, sa GMA, lahat-lahat po ng staff nila. Maraming salamat po. Ayan, natanggap na po natin ang sulat ni Sarah para sa pamangkin niyang si Mayang. At ngayon, susubukan po natin kontakin si Sarah na kasalukuyang nasa Saudi. Hello, good afternoon. Welcome sa Wish Ko Lang, Sarah. Anong feeling mo? Natanggap na namin yung sulat mo. Masaya. Nung una hindi ako makapaniwala. Eh ngayon, eto na. Nung una po kasi, hindi ko sinabi sa kanila hanggang di kayo nag-reply. Tapos nung ko po yung number ng asawa ko, sabi ko, wag mo nang ipagsabi kasi baka mamaya di pala. Eh ngayon, nagkakausap na tayo. Eh, totoong-totoo ito. At natanggap nga namin yung sulat mo. Thank you, ha? O, anong feeling mo ngayon? Anong pakiramdam mo ngayon? Masaya po. Meron ka bang gustong sabihin sa pamangkin mo? Sana po, magpakabait siya lalo. Tapos, wag na siyang, yung pag-alagala. Kamusta? Mayang ang itatawag ko sa'yo. Yan ang name mo. Ha? Mayang. Ako si Vicky. At ikaw ay nasa wish ko lang. Ha? Oo. Kamusta? Ito po. Bakit? Bakit ka naluluha? Bakit? Sige nga, sabihan mo. Sabihan mo sa akin, bakit ka naiyak? Ha? Ha? Oh. Bakit na? Ay, bakit? Ha? Oh, nagagalak po ako. Ito para sa'yo. Ganun po. Ay. Isa lang ang damit mo. Yan ang suot mo. Ha? Eh ngayon, ilan na? Dami na. Ha? Thank you po. Sa wish ko lang. Siyempre, ito souvenir ng paglabas natin sa Wish Ko Lang. Thank you, ha, at na-share niyo yung story niyo sa amin. Thank you very much. Ito po, kaya souvenir. Ayan, no. Si Candy Pangilinan ang gaganap, ha, sa role mo. Para hindi na mahirapan ang mga kinikilalang kapatid ni Mayang, para siya'y suportahan, may handog kami na kabuhayan na maaari nilang pagtulungan. Sa inyo. May pwesto ba kayo sa inyo? Meron po. Ayan. Bagay ba ito sa inyo? Doon? Ha? Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Thank you rin. Sarah, magtitinda na si Tia Mayang mo ng fishball. Saka kikiam. Do, Sarah, bahay natin doon. Thank you. Sa wish ko lang. Bago matapos ang araw, dito na kami dumiretso. Sige. Si Mayang ay ilang taon? 40. 42.
pagka ano po lang yun, natutuklasan namin po na parang yung kanyang isip, hindi ano sa kanyang edad, ganun po. Hindi naman po namin siya naipagamot kasi po, mahirap lang po. Ano gusto mo mangyari? Natatakot ako. Para nang natatakot ako. Babalikan niya Si ako. Mayang halos maiyak pa rin habang ikinekwento ang mapait na sinabi. Matapos ang konsultasyon, tila napawi na ang mga luha ni Mayang at ng mga kapatid sa sinabi ni Doc. Ako ay willing na tulungan siya sa aking makakaya as a witness sa kapasidad niya as a person with disability. Especially ngayon ay wala siyang capacity mag-decide on herself. At hindi nga siya nakapag-aral eh. No? So, meron siyang mental retardation na dapat nga alagaan, gagabayan, tutulungan. Para sa akin, importante dito tulong-tulong kayo. Kasi kung ang inyong family members ay nandyan para sa kanya, meron siyang paghuhugutan ng lakas. Andito lang kami, ha? Tulungan ka namin. Salamat po, Doktora. Responsibilidad ng bawat isa sa atin na tulungan ang ating kapwa. At mas malaking tungkulin natin ang alagaan at ipagtanggol ang kapakanan ng ating kapwa. Lalo na kung sila'y may kapansanan. Ako po muli si Vicky Morales, mga kapuso. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Dito po sa Wish Ko Lang.